ang pagsisimula ng revenge match sa gitna ng King of Curses at ng Honored One sa pamamagitan ni Yuta Okutsu. What is up you guys? It is the updated Weeb at ito na ang pinaka-iintay nyong full chapter review para sa Jujutsu Kaisen Chapter 261. Sa pagsisimula ng chapter, ito ay ang very continuation ng previous chapter na ang Chapter 260 at pinaplano dito ni Yuji na butasin at durugin ang puso ni Sukuna gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mas lalo pa siyang nagagalit habang iniisip niya ang naging itsura ni Choso bago ito pumanaw ng dahil na nga sa paggamit ni Sukuna ng kanyang Furnace Oven. Subalit maging si Yuji ay nagulat nang gamitin ni Sukuna ng ikalawang beses ang kanyang domain expansion. Dito na biglang nawala ng pag-asa si Yuji habang iniisip niya na malalamon siya sa loob ng barrier technique. Subalit biglang nakaramdam ng pagkagulat si Ryomen Sukuna at habang tumitingin siya sa mga usok ay may nakita siyang anino ng isang nilalang na walang iba kung hindi si Gojo Satoru. At ang mas ikinagulat pa nila na sa pag-ihip ng hangin ay naipayad ang mga buhok ni Gojo Satoru at unti-unti nilang nasilayan ang mga tahi sa noon nito. Bagamat nung una ay nagulat si Sukuna, subalit biglang napalitan ng ngiti ang kanyang nagulat na mukha nang maisip niya na ito pala ay si Yuta Okutsu at hindi na si Gojo Satoru. Sa sobrang pagka-excite ni Sukuna ay sinuntok niya si Yuji para maiwanan niya ito at nag-proceed siya sa paglapit sa katawan ni Gojo. Habang kinakausap at humihingi ng tawad kay Yuta Okutsu dahil hindi daw niya ina-expect na si Yuta ay capable of going this far. Kaya naman wala nang kahit na anong confusion, hindi ito si Kenjaku, hindi si Gojo Satoru at hindi kung sino pang sorcerer kung hindi si Yuta. Bago magpatuloy ang laban sa gitna ni Sukuna at ng bagong user ng katawan ni Gojo ay nagkaroon muna ng flashback sa kung anong mga nangyari, kung anong mga strategies at mga plano na ginawa nila bago mangyari ang laban. Agad na in-insert nitong si Yuta ang kanyang plano na gamitin ang katawan ni Gojo para nga naman hindi masayang at ma-maximize pa nila ang pag-asa at ang chance na manalo kay Sukuna. Hindi dito nag-agree itong si Maki, subalit sinabi naman ni Hagari na kung sakaling ma-wipeout nga sila at wala na silang choice ay kailangan na nilang pagbigyan itong si Yuta na gawin ang kanyang gusto. Ang pinaka-gist ng gustong mangyari ni Yuta at ng kanyang plano ay ang pagtalo kay Kenjaku, ang pagkain sa utak nito at ang pagkapi ng teknik sa pamamagitan ng kondisyon na yon. Therefore, with Kenjaku's brain transplant ability, magagawa niyang lumipat sa katawan ni Gojo. Isinuggest dito ni Kusakabe na kung sakaling matatalo nga si Gojo, bakit hindi na lang nila gamitin ang bangkay nito para gamitan ni Yuta ng kanyang copy technique at makuha niya ang curse technique na Limitless. Na sinagot naman ni Shoko na hindi yun pwede dahil hindi magagamit at hindi mayu-utilize ang paggamit ng Limitless to its utmost extent kung sakaling hindi naman nagmamay-ari o hindi nagtataglay ng 6 eyes ang user nito. Kaya naman idinagdag pa ni Kusakabe na bakit hindi na lang din daw kopyahin ang 6 eyes para hindi nila kailangang magdaan pa ng napakalalang prosesong yun. Na sinagot naman ni Shoko na hindi din yun posible dahil ang 6 eyes ay isang parte ng physical attribute at hindi yun magagawang kopyahin ng abilidad ni Yuta dahil ang nakokopya lang naman ng abilidad ni Yuta ay ang mga curse techniques. Dumagdag pa sa mga katanungan itong si Maki habang sinasabing ang full manifestation ni Rika ay nagtatagal lamang ng 5 minutes at sa loob ng 5 minutes na yun, doon lamang nagkakaroon ng abilidad si Yuta na gamitin ang kanyang copy technique. Ano ang mangyayari kay Yuta kung sakaling maubos na ang 5 minutes at hindi niya na alam ang gagawin habang nasa katawan pa siya ni Gojo? Nagbigay naman si Meimei ng 3 posibilidad. Ang unang posibilidad ay kung sakaling kailangan ng constant activation ng curse technique ni Kenjaku na para bang sa paglipat ni Kenjaku ng kanyang vessels ay habang buhay and forever niyang ginagamit ang kanyang curse technique para magamit ng katawan nito, ay mangangahulugan lamang yun na matapos ang 5 minutes na abilidad ni Yuta na kumopya ng curse technique ni Kenjaku ay mamamatay siya immediately. Ang pangalawang posibilidad naman ay kung sakaling ang curse technique ni Kenjaku ay nangangailangan lamang ng intermittent activation o kumbaga hindi naman kailangan constantly naka-activate ito o para bang meron lamang mga regular periods or mga specific na schedule na kailangan niya yung gamitin para manatili sa kanyang vessel. Mangangahulugan yun na hindi mamamatay agad itong si Yuta immediately pero mamamatay din siya at some point, hindi nga lamang kasing bilis na expectation nila sa possibility number 1. Ang pangatlong posibilidad naman ay ang pinakamagandang kondisyon na kakailanganin lamang ni Kenjaku ng one-time activation ng kanyang curse technique at pwede na siyang manatili sa vessel na yon nang hanggang kailan niya pagustuhin. At kung yun nga ang kondisyon para sa curse technique ni Kenjaku, mangangahulugan lamang na hindi na nga makakabalik si Yuta sa kanyang sariling katawan pero mananatili na siya sa katawan ng Honored One. Also, madami ang nagsasabi and madami ang nagte-theorize na matapos ang 5 minutes na yon ay pwedeng magbalik pa si Gojo Satoru tulad na lamang ng kung paano nagawa pa nitong si Geto na galawin ang kanyang kamay kahit na si Kenjaku na ang in control.
Dinagdag din ni Yuta na hindi niya kailangan gamitin ang full manifestation ni Rika kung sakaling gamit niya ang kanyang domain expansion dahil sa loob ng kanyang barrier technique ay kaya naman niyang kopyahin ang curse technique ng ibang mga sorcerers nang walang kahit na anong kondisyon. Medyo nagalit itong si Maki dahil napakasigurado na magsalita nitong si Yuta kahit na hindi pa naman sila pumapayag. Dito ay dumagdag pa sa pagkontra si Kusakabe habang sinasabing isang reasonable at napakamagandang plano nito pero hindi daw yun maganda para kay Yuta at para sa kanyang magiging kahihinatnan. Dito na nagsimulang magalit si Yuta habang sinasabing bakit pa nila uunahin ang kapakanan niya kung ang kalaban nila ay ang pinakamalakas na sorcerer in all of history. Kung sa paraan na yun ay mabibigyan sila ng mas mataas na tsansa na manalo, bakit hindi nila yun gagawin? Sinubukan siyang bakalmahin ni Maki habang sinasabing iniisip lang nila ang kanyang kapakanan. Kaya naman sinagot siya nitong si Yuta na bakit hindi daw nila iniisip ang kapakanan ni Gojo kung ganun. Na kung may paki daw sila kay Yuta, bakit kay Gojo wala? Iniisip nila na masyadong malakas at isang halimaw si Gojo to the point na hindi na sila nag-aalala dito. Sinabi niya na kung yun ang burden na binubuhat ni Gojo, kailangang may sasalo nito kung sakaling matalo siya at kung walang kahit na sinong willing na sumalo ng burden na yun, hindi siya mag-aalinlangan na kainin ng responsibilidad na yun. Nagbago naman ang scenes ng flashback at nakarating na tayo ngayon sa conversation nitong si Yuta at ni Gojo habang humihingi itong si Yuta ng permission kay Gojo na kung pwede daw ba ay gamitin niya ang katawan nito kung sakaling matalo siya laban kay Sukuna. Na sinagot naman ni Gojo na sure, wala siyang pakialam dahil right in the first place, hindi naman niya iniisip na matatalo siya. At bakit daw napakaseryoso ng mukha nitong si Yuta. Dito pa nagtaka at medyo nainis itong si Yuta habang sinasabing bakit kahit si Shoko ay walang kapakipakialam nang humingi siya ng permiso. Bigla namang naisingit nitong si Yuta kung sino daw ba si Fujiwara at nasabihan siya ni Uro dati nang mangyari ang laban sa gitna nilang dalawa na isa daw ba siya sa mga descendant o isa sa pamilyang Fujiwara. Nasinagot ni Gojo na hindi niya alam ang tungkol doon at ang alam niya ay distant relatives sila na parehong descendant ni Sugawara. Pero alam din naman nila na ang dalawang pamilyang ito ay may alitan na parabang ang Uchiha clan at ang Senju clan. Kaya naman nasabi nitong si Gojo na pwedeng nalilito lang itong si Uro o pwedeng pareho silang tama. Na itong si Yuta Okutsu ay parehong descendant ni Sugawara at ni Fujiwara. Kaya nasabihan siya nitong si Gojo na hindi daw alam ni Yuta pwedeng mas blessed or mas mataas pa ang potential nitong si Yuta kahit ay kumpara pa sa kanya. Kaya napakahina at napakawalang kwenta naman itong si Yuta kung hindi niya yun mamamaximize. Pinayuhan niya pa itong si Yuta na ipagpatuloy niya pa ang training niya para magkamit niya ang kanyang cursed energy efficiently. Sinubukan niyang paalisin si Maki, si Panda at si Inumaki maging si Yuta sa lugar na kinatatayuan nila dahil dito niya pala ikinandak ang Jujutsu Headquarter Higher Up Massacre. Habang sinasabi na kung i-annihilate niya ang lahat ng mga higher-ups at kung matitira lamang ay itong si Gakuganji ay magtitiwala siya na magiging efficient ito sa pamamahala. Dahil alam naman natin na nagkaroon na ng change of heart itong si Gakuganji at hindi na siya isang masamang tao, may pe-prevent nila na maulit ang pagkontrol ng mga higher-ups matapos ang Shibuya incident. Muli, pinaalalahanan niya ang kanyang mga estudyante na umalis na mula sa area subalit nag-insist itong si Yuta na mananatili sila habang sinasabing huwag pasanin ni Gojo Satoru ang lahat ng burden na kanyang ginagawa. Pero sinabi niya sa kanyang isip na wala na siyang magagawa at kailangan niyang ipagpatuloy ang gagawin niyang ito dahil tulad ni Geto Suguru, kailangan niyang panindigan ang kanyang mga idealizations. Another change of scenes sa flashback, makita naman natin na nandito ngayon ang kaibigan nitong si Yuji na si Amai na may curse technique din pala. Ang kanyang curse technique ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na i-amplify ang sugar sa kanyang katawan at mai-exert yun in any way or another tulad na lamang ng ginawa niya na pag-create ng isang leche flan or pwedeng matapos ang kanyang ginawang pag-focus. Nang dahil dito, kinuha siya ni Shoko as isa sa mga member ng kanilang medical team na kung saan ay naroon din si Nitta. Nagalak naman si Amai habang iniisip niya na may magiging ambag siya sa final battle na ito. Subalit nagulat siya nang makita niya ang putol na katawan nitong si Yuta Okutsu. Alam na alam ni Nitta na maging ang kanyang curse technique ay hindi na mapipigilan ng injuries nito at maging ang maximum output ng reversed curse technique ni Yuta ay hindi na magagawang ihil pa ang kanyang putol na katawan. Pero conscious pa rin at gising pa rin naman itong si Yuta nang dahil na nga sa tulong ni Rika. Humingi pa siya ng tawad kay Rika dahil kailangan niyang ilipat ang singsing nito sa kanyang kanang kamay dahil nakita naman natin na matapos ang world cutting slash ay naputol na nga ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi niya kay Shoko na kahit nagising pa siya, malapit na siya sa limit kaya kailangan niya nang lumipat sa katawan ni Gojo. Nasinagot naman ni Shoko na pwede na siyang lumipat anytime now dahil natapos niya nang tahiin ang katawan nito at ang kailangan niya lamang gawin in the moment na makalipat siya sa katawan ni Gojo ay gamitin agad ang reverse curse technique in full throttle or sa maximum output para magawa niya pang mahil ang mga injuries nito completely.
At para ma-boost ang paggamit niya ng kanyang brain matapos ang transplant ay tutulungan siyang supplyan itong si Amay ng sugar sa utak. Then back to the present, nandito na nga tayo sa paghaharap ni Yuta na nasa katawan ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna na heavily injured na. Pareho silang gumamit ng domain expansion at pareho din sila ng hand seal nang dahil lang sa ginawang binding vows ni Sukuna. Pero unlike nang nangyari sa unang clash ng Unlimited Void at Malevolent Shrine, na i-reveal na ni Gojo Satoru kay Yuta kung paano niya kakaunterin ang barrier technique ni Sukuna. And for the very last panel, nagsimula na nga ang clash sa gitna ng dalawang pinnacle na domain expansions sa loob ng verse na ang Malevolent Shrine at ang Unlimited Void. This is literally the revenge match that we are waiting for. The only difference is that si Yuta ngayon ang gumagamit sa katawan ni Gojo. However, this is also where the chapter ends habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing the gong sounds on the revenge match. Sino na nga ba ang mananalo this time around? Si Gojo Satoru ba na ginagamit ngayon itong si Yuta Okutsu o itong si Sukuna na heavily injured na subalit napakarami pa rin ng binding vows? We should also take into consideration na ang mangyayari lamang na laban na ito ay kailangang matapos within 5 minutes na ang magiging pinakapagkakataon lang para magamit ni Yuta ang katawan ni Gojo. At matapos ang 5 minutong yun, ang lahat ay magdedepende na sa kung ano ang kondisyon ng activation ng first technique ni Kenjaku. What do you guys expect? Anong inaasahan yung mangyayari matapos ang 5 minutong yun? Please put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin. And although meron nga tayong 2-week chapter break, pwede pa rin naman tayong gumawa ng Jujutsu Kaisen contents na nakaayon sa kung ano yung gusto nyong maging topic. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers at full chapter reviews. Also, don't forget to follow our Facebook page and our official TikTok account na pareho lamang na updated weeb ang pangalan. But until then, I guess I'll see you guys on the next one.